Pagkatapos mong buntisin, di mo paninindigan? Hindi sa akin yan, Kuya B. Anong hindi sa akin? Mali mo sa mga ex niya yan. Bastos ka, no? At saka, Jonah, sabi ko sa'yo, palaglag mo na yan. Naabutan patuloy ng kuya mo. Uy, Kalbo, kung ganyan kang klaseng tao, ibahin mo ko. Hindi ko kayang may palaglag yung bata. At saka bakit ipapalaglag? Ha? Hoy, kasalanan sa Diyos yan. Al, salamat ha. Para saan po? Sa pagtulong mo sa akin sa araw-araw. Alam mo naman, buntis ako. Hindi ako makakapagbuhat ng mabibigat. Yun na nga po buntis po kayo. Kaya po ako nandito para tulungan kayo. Tsaka po, alam ko na po na nag-iisa po kayo dito sa bahay. Oh, talagang bait-bait mong bata ka. Ate Jonah, tuloy na po ako. Baka po umulan ulit. Sige, Al, mag-iingat ka ha. Kuya Baldog, nandiyan po pala kayo. Oo. Bakit ba lakad ka ng lakad umuulan? Di bale, umuwi ka na Siya nga pala, yung kapatid kong si Jonah. Ate Jonah po? Oo, baka napansin mo. Nasa bahay niyo po. Sige. O paano? Dito na ako Naku po, malalaman ni Kuya Baldog na buntis si Ate Jonah. Jonah? Jonah? Kuya, nandiyan ka na pala. Di ka man lang nagsabi na uuwi ka. Ano ibig sabihin yan? Buntis ka? Opo, kuya. Pasensya ka na, hindi ko kaagad nasabi sa'yo. 5 buwan lang ako nawala. Nagtatrabaho ako sa Maynila para mapagtapos kasi sa pag-aaral. Tapos ito aabutan ko? Sino ama niyan? Kuya, si Kalbo po. Nasaan si Kalbo? Pinabayaan niya ako, kuya. Hindi niya ako pinanindigan. Tukwa! Pipili ka na lang din ng lalaki. Doon pa sa tambay. Sa walang pinag-aralan. Puro bisyo inaatupag ng tao na yun, Jonah. Ano ba ginagawa mo sa sarili mo? Nasaan si Kalbo? Kuya! 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 Kuya, pabayaan mo na siya! Kalbo, lumabas ka dyan! Sino ba yun? Ang ingay nun. Kuya B, ikaw pala yan. Ba't ka nandito? Sakas naman ang loob mong tanongin pa kung bakit ako nandito. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Tarantado ka, no? Pagkatapos mong buntisin, di mo paninindigan? Hindi sa akin yan, Kuya B. Anong hindi sa akin? Mali mo sa mga ex niya yan. Bastos ka, no? Hoy, kilala ko ang kapatid ko. Kung ano man yung iniisip mo, hindi siya ganong klaseng babae. Tsaka isang beses lang may nangyari sa amin. Hindi naman po pwedeng makabuo ka agad ng isang beses lang. At tsaka, Jonah, sabi ko sa'yo, palaglag mo na yan. Naabutan patuloy ng kuya mo. Uy, Kalbo, kung ganyan kang klaseng tao, ibahin mo ko. Hindi ko kayang may palaglag yung bata. At saka bakit ipapalaglag? Hoy, kasalanan sa Diyos yan. Wala ka talagang kwentang tao, no? Ano sa palagay mo? Ano yan, laruan? Sige, ganito na lang. Simula ngayon, hindi mo na pwedeng lapitan yung kapatid ko. Ako nang bahala sa lahat ng gastusin at papalakin ko yung bata na yan. Dahil baka pag sa'yo pa lumaki, maging katulad mo. Walang kwentang ama. Bubuhayin ko yung bata. Tandaan mo tong araw na to. Halika, Jonah. Kuya, pasensya ka na. Hindi ko natupad yung mga pangarap ko at yung mga pangako ko sa iyo. Wala nandito na to Ayoko namang ipalaglag yung anak ko. Ano pa bang gagawin natin? Nandiyan na yan. Pag pinalaglag mo yan,
kasalanan sa Diyos. Siguro, tanggapin na lang natin. Andiyan na yan eh. Jonah, hindi naman ako galit dahil nabuntis ka eh. Yung pangarap mo eh. Alam ko gaano kataas yung pangarap mo. Dahil ayoko naman matulad yung buhay mo sa buhay ko. At saka bago mawala si Inay at si Itay, yun na yung pangako na pinangahawakan natin na magtatapos ka sa pag-aaral mo. Pero siguro kaya binigyan tayo ng ganyan. Dahil wala na si Inay at si Itay. Kailangan natin ng magtulungan. Nabuhayin yan. Pasensya ka na. Hindi ko si maiwasan na hindi magalit. Huwag kang mag-alala. Magsusumikap ako lalo para makapag-ipon tayo. Para paglabas ng anak mo, mapag-aral natin siya. At mapagpatuloy mo yung pangarap mo. Makapag-ipon tayo para pa rin sa mga pangarap mo. Marami tayong pagkakamali at dapat pagsisihan sa ating buhay. Kaya matuto tayong panindigan ang mga bagay na ating ginagawa sa ating kapwa. Hindi pa huli ang lahat para sa pangarap.